tayo po na magsimula ay nais ko na po muling i-announce sa inyo. Tayo po ay nasa halos huling yung tuna po ng November, yung ating po ginagawa na handog pasalamat yearly. Ito po ay ating po dinadala para po sa Panginoon. Mga huling linggo po ng December o mga unang linggo po ng January, at tayo po lahat ng ating mga dadalhin na manilikom na handog pasalamat, ito po ay ating muli pong gagamitin para po dito po sa ventilasyon ng church, sapagkat sasalubong na naman po tayo next year by month of March, April, May. Halos sa iba na po yung init ngayon, at para po ito ating po malagyan po ng kisame, ng isolation, para po kahit paano ay mabawasan po yung init natin nararamdaman. At ating po ipag-pray, talagang pagpalain tayo ng Lord, gumalaw ang Diyos, at soon to be, ito po ay ating po malagyan po ng aircon. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God! Hallelujah! Noong nakaraan linggo po ay nag-talk po ako sa Florida Blanca. Ako po ay blessed na blessed po sa church sapagkat halos ganito po kalaki, di magdalayo, pero alam niyo po ba na napakalamig po ng kanilang church. Noon lang po palang, ito lang po month of April sila nagpa-aircon, at halos ang aircon po nila ay 8 na mga street light na magkakamali, mga 2 horsepower bawat isa. Talagang ako po ay napakaraming tao, punong-puno yung church, pero kaya-kaya ng aircon. Ang sarap talaga na magpuri, mag-worship, talagang makilig na salita ng talagang ikaw ay halos ay gusto mo ay mag-jacket. Kaya ako ay naniniwala na yung mga ganung mga atmosphere na pagsamba, na tayo ay hindi na maiinitan, na tayo ay giginawin na ito ay mangyayari at magaganap sa simbahan ito. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. I-bless tayo ng Lord, pagpapalain tayo ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay magpuprovide sa simbahan ito na talagang mga pangangait. At ito po yung ating pong pangarap na talagang tayo po magkaroon po talaga ng isang simbahan talaga na kumbaga talaga ay ang Diyos ang makaparangalan, hindi po tayo. Yan po yung pangarap po natin. Na pumapasok ka lang po sa loob ng simbahan ay nakikita mo na po yung kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, ako pinaniniwala, sama po tayo manalangin, ibig po ang lugar na ito, na napakalaki talaga, pero naniniwala po na walang bagay na mahirap sa Diyos. Amen! Ating pong sama-samang gano'n sa Diyos, na ang may-ari ng lugar na ito hihipuin, ito po ay hihipuin sila upang ang lugar na ito ay mabili po natin sa mas mababang halaga, sa mas magaan na payment procedure. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God! Nothing is impossible with our God. Ang Diyos po natin pinaglilingkuran ay talagang walang bagay na mahirap sa Kanya. Manampalataya lang po tayo, at ang mga bagay na ating po pinaniniwalaan ay mangyayari at magaganap, sapagkat ang Diyos natin pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Okay? Sa oras po ito ay tayo po dumako na po sa isa sa pinakamahalagang part ng ating po pagsamba, ang pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang isa sa pinakamahirap na maranasan ng isang tao ay dumating sa buhay niya na siya po ay kainin na po ng takot. Ito po ang isa sa pinakamahirap na ma-experience ng isang tao. Even, especially, yung mga tao nakakilala na sa Panginoon o yung mga tao naglilingkod sa Diyos. Sapagkat kapag dumating sa point ng buhay ng isang tao na kahit siya'y Kristiyano na at kinain siya ng takot, ito yung magpaparalyze sa kanya para hindi na niya maranasan yung magandang plano ng Diyos sa buhay niya. Takot na siyang magpatawad sapagkat ayaw na niyang mabigo. Takot na siyang magsimula sapagkat sa dami na niyang pinagdaanan sa buhay. Natatakot na siya na muli na mangarap sapagkat napakarami na niyang pinagdaan ng kabiguan. Natatakot na siyang magmahal muli sapagkat napakarami niya ng pinagdaanan ng mga hindi magagandang relasyon. Kaya, kinali na siya ng unti-unti ng takot sa kanyang damdamin at sa kanyang puso. At ito
ang ginagawa ng kaaway. Ang takot ay hindi mula sa Diyos. Ang takot ay mula sa diablo. Tandaan niyo po yan. Kapag dumarating sa point ng buhay niyo na sa inyo pong isip, sa inyo pong damdamin, ay nagpapasimula po na meron na po kayong takot. Nangangamba na po kayo. Ayaw niyo na pong humakbang. Ayaw niyo na pong maglingkod. Ayaw niyo na pong makisama. Ayaw niyo na pong magpatawad. Ayaw niyo na pong magmahal. Ayaw niyo na pong magpatuloy. Sapagkat meron na pong nararamdamang takot. Yan po ay ang mga bagay na inilalagay ng kaaway ng diablo sa puso at isip ng bawat isang tao. Kaya napakahirap po na yung takot po ay maranasan. At unti-unti yung takot na ito ay babalutin ka, sasaklutin ka ng kapangyarihan niya na mula sa kaaway. Sapagkat ito po ang isa sa pinakamiserableng sitwasyon ng isang tao. Hindi na siya mangangarap. Takot na siya muling magpasimula. Takot na siya muling mangarap. Takot na siya magpatawad. Takot na siyang magmahal. Sapagkat takot na siyang mabigo. Subalit, sabi nga po ng kasabihan, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ngunit, ang hindi umaayaw ay nagwawagi. Amen! Kaya kapag ikaw, kumbaga po sa laban, sumuko ka na, umayaw ka na, kahit kailan, hindi ka magwawagi. Sapagkat ikaw ay kinain na po ng takot. Kaya sa oras na ito, ang pamagat po ng aking pong ibabahagi sa inyo ay aking pong pinamagatang, do not be afraid. Napakahalaga po sa bawat point ng ating buhay, sa bawat sandali ng ating buhay, sa bawat papatuloy natin sa bawo ng mundo, ano man ang ating ginagawa, hindi dapat yung salitang takot ay papasok at mararanasan natin sa ating mga buhay. Huwag kang matatakot, kapatid, sapagkat ang takot ay hindi mula sa Diyos. Ito'y mula sa kaaway. Kalabitin mo ngayon, inyong katabi, kapatid. Sige, kalabitin mo. Sabihin mo, kapatid, huwag kang matatakot. Ang takot ay hindi mula sa Diyos, mula kay Satanas. Kaya po mga kapatid, tanggalin natin ang takot sa ating isip, sa ating damdamin, sapagkat yan ay hindi makapagdudulot ng tagumpay at galaw ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi espiritu ng katubagan o ng takot ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So maliwanag po ang binabanggit ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. Hindi po espiritu ng kaduwagan, hindi po espiritu ng takot ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ano po ang ibinigay sa atin ng Diyos? Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. The spirit of power, love, and self-control ang ibinigay po sa atin ng Diyos. Hindi po spirit of fear. Kaya po maliwanag po, kapag nararamdaman mo ang takot, nararamdaman mo ang kaba, yan po'y hindi mula sa Diyos. Dapat po ikinakast out po kagad yan. Dapat po kagad yan po talaga po nire-review. Kapag nararamdaman nyo na po yung takot, yung nervyos, yung kaba, yan po'y hindi mula sa Diyos. Sapagkat ang ibinigay po sa atin ay power, love, and self-control. Ito po yung ibinigay sa atin ng Diyos. Kapangyarihan. Meron po tayong power. Kaya nga po, dapat po ginagamit natin yung power na yun. Sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo, sabi po ng Bible, ang lahat ng tuhod ay luluhod at yuyukod sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya may power po tayo. Pwede po tayong manalangin, pwede po tayong mag-release
ng blessing, pwede po tayo mag-declare ng healing and miracles. Kapag ito po'y pinanghawakan natin na meron po tayong kapangyarihan sapagkat yan po ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Minsan po hindi natin nagagamit. Natatakot po tayo. Natatakot po tayo mag-pray sa isang may sakit sapagkat baka hindi gumaling. Mapahiya lang tayo. Kagad nauunahan po tayo ng takot. Pero sabi po ng Diyos, binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Magpagaling. Gamitin ang kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo. Ang kailangan lang po natin, manampalataya tayo, paniwalaan po natin yung mga bagay na hindi pa nagaganap at nangyayari sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos sa pangalan po ni Kristo. Hindi tayo magpapagaling. Yung po ibinigay na po sa atin by the power of the name Jesus Christ. May gagaling, may himala, may breakthrough, may favor, may blessing na po pwedeng mangyari sapagkat iyon ang ating pinaniniwalaan. Hindi tayo natatakot. Hindi tayo nag-aalinlangan. Amen! Tanggalin po natin lagi yung takot, yung pag-aalinlangan, yung doubt. Tanggalin po lagi natin yun. Mabuhay po tayo sa paniniwala, pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, number 1 point. Do not be afraid. I will be with you. Ito po yung pangako ng Panginoon. Hindi mo kailangang matakot. Hindi natin kailangang matakot. Bakit? Sabi ng Diyos, huwag kang matatakot. Narito ako. Kasama mo ako. Sasamahan kita. Gagabayan kita. Pangungunahan kita. Kung ang Diyos ang nangako na kasama natin, bakit kailangan natin matakot? Kahit dumating sa point ng buhay natin na parang wala ka ng kasama. Parang iniwan ka na ng lahat. Pero ang Diyos ay nangako, huwag kang matakot. Sasamahan kita. Ano po ang sabi po ng Deuteronomy chapter 7, verse 21? Deuteronomy chapter 7, verse 21, hindi kayo dapat matakot sa kanila pagkat kasama ninyo si Yahweh, ang dakila at makapangyarihang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. The Almighty God in heaven, the powerful God, the amazing God, ay nangako sa kanyang bayan, sa bansang Israel, huwag kayong matatakot. Kahit gaano pa sila kalakas, kahit gaano pa sila karami, huwag kayong matatakot sapagkat ako ang inyong Diyos, ang inyong kasama. Sasamahan ko kayo. Kaya huwag kayong matatakot. In our generation, tayo po yung bagong bayang Israel. Ang bawat isang tumanggap at nanampalataya at nanalig sa Panginoon ay pinagkalooban na maging bayan ng Diyos. Ephesians chapter 1, verse 13. Tayo po yung new chosen nation of God. Ang bawat isang sumampalataya, ang bawat isang tumanggap, nanalig sa Panginoong sa Kristo, ay pinagkaloobang maging bayan ng Diyos. At kung paanong pinangakuan ng Panginoon ang mga Israelites, the chosen nation of God, the same with us, na hindi natin kailangang mangamba, hindi natin kailangang matakot, sapagkat ang Diyos ay nangako na sa bawat isang sumampalataya, sa bawat isang sumusunod sa Kanya, sa bawat isang naglilingkod sa Kanya, siya ang kasama natin sa bawat panahon, bawat sandali ng ating buhay sa ibabaw ng daigdig na ito. Hallelujah! Kaya paano ka matatakot? Paano ka mangangamba? Kung pinaniniwalaan mo, kung pinanghahawakan mo ang sinabi at pangako ng Diyos na hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mangamba sapagkat merong Diyos na nangako, sasamahan Kanya. Kaya ito po ang malaking advantage po natin. But I stand to say, bakit napakaraming Kristiyano? Bakit napakaraming mananampalataya? Kinakain pa rin po ng tao. Kinakain pa rin po ng pangamba. At ito ang nagiging dahilan kung bakit nag-fail yung kanyang trust, yung kanyang belief,
yung kanyang pagsiserve sa Panginoon sapagkat naunahan po siya ng doubt, naunahan po siya ng pangamba, naunahan po siya ng pag-aalinlangan, at naunahan po siya ng takot. Kaya napakahalaga po, lagi po natin panghawakan yung sinabi ng Panginoon, di ka dapat matakot. Sasamahan ko kayo. Kahit gaano pa karami ang kalaban ninyo, ako ang inyong Diyos, ang kasama ninyo. Jeremiah chapter 1 verse 8, do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Ito po makikita po natin, sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan, huwag kayong matatakot sa kanila. Ako ang inyong Diyos. Ako ang magliligtas sa inyo. Ito ang ipinapahayag ng Diyos sa kanyang bayan. Kayo'y ililigtas ko. Sa panahon na kayo'y nasa panganib, nasa kapahamakan, o kahit kanino pa man, huwag kayong matatakot. Sapagkat ako ang inyong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi nakikita, walang anyo, walang hugis. Hindi mo po pwedeng mahipo, pero lubos nating mararamdaman ang kanyang presensya at kapangyarihan sa bawat pagkakataon na tayo po pwedeng mapahamak. Ililigtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan. I will rescue you. Ito po yung nangyari sa asawa ko. Na bagamat mali yung kanyang ginawang procedure, na ginawa niyang parang tubig po yung gasolina sa buntun po ng basura, na siya po ay biglang nagkiskis ng posporo at narinig niya mula sa kanyang tenga at harapan na biglang sumabog yung apoy. Pero tingnan niyo po ang sabi ng Diyos, ako ang magliligtas sa inyo sa tiyak na kapahamakan. Yan po ang dulot ng Diyos sa bawat isang tapat na sumusunod, nagtitiwala, naglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Praise God. Worth it. Yung Diyos nating pinaglilingkuran. Totoo siyang tapat, nagliligtas sa bawat pagkakataon na tayo nasa harapan ng kapahamakan at disgrasya. Pero iingatan ka niya. Yan ang pangako ng Diyos. Hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mag-alinlangan, hindi ka dapat mangamba, sapagkat merong Diyos na laging nandiyan na handang sumaklolo sa bawat pagkakataon na tayo po pwedeng mapahamak. Hallelujah. Praise God. Acts chapter 18 verse 9 to 10. Isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sabi ng Diyos kay Pablo. Verse 10, sapagkat ako'y sumasa iyo, hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Habang mayroong misyon na ibinibigay ang Diyos sa atin bilang mga manggagawa at bilang naglilingkod sa Diyos. Pakinggan niyo po mabuti. Habang mayroong misyon na ibinababa ang Diyos sa atin, ipinapagawa, may provision na ipaparanas ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yan po ang advantage ng bawat isang tapat na naglalaan ng buhay, oras, panahon, or whatever sa kanyang buhay. Ginagamit niya ito ng buong katapatan sapagkat sumusunod siya sa mandato ng Diyos. Yung provision comes from God. Hahabulin ka, kapatid. Napakaraming provision na ipaparanas sa atin ng Diyos sapagkat iyan ang pangako ng Panginoon. Huwag ka lang titigil, huwag kang manghihinawa, huwag kang magsasawa, huwag kang matatakot na patuloy na gawin ang ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Sapagkat ang Diyos ay laging may nakalaan na magandang plano sa bawat isang patuloy na nagpapatuloy at hindi nagpapapigil, hindi natatakot sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Second point, do not be afraid. I will never leave you. I will never forsake you. Sabi ng Diyos, huwag kang matatakot. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Tandaan niyo po yan. Kung meron po mga nang-iwan sa atin, pero ang Diyos, hindi tayo kahit kailan iiwan ng Panginoon. Iiwan ka ng lahat, pero never kang iwan ng Panginoon. Kung merong pinabayaan ka ng mga kasama mo, pero ang Diyos, never kang pababayaan ng Diyos. Habang tayo nagpapatuloy na nagtitiwala, habang tayo nagpapatuloy na sumusunod ng buong katapatan sa pagsunod sa Kanyang kalooban, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Diyos. Yan po ang ating itatak sa ating puso at isipan. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng Kanyang pangako. Deuteronomy chapter 31 verse 6. The God said, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Wow, praise God. Ito po yung napakatinding pangako ng Diyos sa Kanyang mga anak, sa Kanyang bayan, sa mga Israelites, and even sa ating pong lahat na kumilala at tumanggap sa Panginoon. Na ang Diyos po ang may sabi, maging malakas ka, maging matapang ka, huwag kang matutuwa, huwag kang manghihinawa, huwag kang mapapagal. Pagpatuloy ka lang maging matatag, maging matapang ka, huwag kang matatakot. Ako ay isa sa iyo. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi ko kayo iiwan, at hindi ko kayo kailanman pababayaan. Hallelujah! Kaya paano po tayo matatakot? Paano po tayo magkukwit? Paano po tayo hihinto? Paano po tayo magbabalik sa dati nating buhay? Paano po tayo magsasawa? Paano po tayo manghihinawa? Ang Diyos po ang nangako sa atin na tayo po'y magpakatapang lang, maging strong lang, maging courageous lang, sapagkat ang Diyos ay isa sa atin at siyang nangako, kahit kailan hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kapatid, purihin ang Diyos. Ito yung sinasabi niya. Ito yung napakatinding pangako niya. Ang susi lang, patuloy tayong magpaaral, patuloy tayong magpakatapang, patuloy tayong magpatuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Patuloy natin gamitin yung ating buhay o ano mang meron tayo. Use us for the glory of our God. Church, ito yung tamang panahon. Tayo po'y maging seryoso na po. Tayo po'y patuloy po talagang maging dedicated na sa paghakbang, sa pagsunod, sa kalooban ng Panginoon. Kahit ano yung kinakaharap mo, kahit ano yung nangyayari sa kapaligiran, huwag kang magpapatigil, huwag kang magpapahadlang, sapagkat ang Diyos ang may sabi, maging matatag ka lang, maging matapang ka lang, huwag kang matatakot, sapagkat ako ay isa sa inyo, hindi ko kayo iiwan, at hindi ko kayo pababayaan. Praise God. Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Kapatid, huwag kang mani-discourage. Kahit ano yung pinagdadaanan mo, kahit ano yung nararanasan mo, kahit maraming kabiguan ka nararanasan, maraming failure ka nararanasan sa buhay mo, pero ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Do not be afraid. Do
discouraged. Discouragement and fear. Yan ang dalawang klaseng ginagamit ni Satan para ikay papagsakit, pahintuin, at wasakin ang buhay mo, wasakin ang pamilya mo. Tandaan niyo po yan. Fear and discourage. Pero sabi ng Diyos, do not be afraid. Do not be discouraged. Sapagkat nangako ang Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kung pinanghahawakan po natin sa ating buhay, na ang Diyos po ay lagi nating kasakasama, lagi nating kapi-kapili sa bawat saglit, bawat oras ng ating buhay, ano ang po pwede ikatakot mo? Kaya nga ipinangako yan ng Panginoon. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Ang kailangan mo lang, maging matatag ka, maging matapang ka, na harapin ang anumang laban ng buhay, sapagkat kapag hinarap mo yan na may pagtitiwala at may pananampalataya, narito ako kasama mo. Kaya wala pong tao na mawawasak ang buhay. Wala pong taong hihiwalay sa Diyos. Wala pong taong madi-discourage. Wala pong Kristiyano na babalik sa dating buhay. Wala pong Kristiyanong manlalamig. Wala pong Kristiyanong manlulupaypay. Wala pong Kristiyanong magiging magtisuri. Bakit? Sapagkat ikaw ay nagpapakalata. Magpapatuloy ka. Kahit ano yung nakikita mo, kahit ano yung narinig mo, kahit ano yung nararamdaman mo, pero panghahawakan mo yung pangako ng Diyos. Maging matatag ka, maging matapang ka. Tibayan mo ang iyong loob. Lakasan mo ang iyong loob, sabi ng Diyos. Ako ay kasama mo. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Praise God. Third point. Do not be afraid, the battle is not yours, but God's. Listen carefully. Minsan po kasi kaya kinakain tayo ng takot. Sa bawat kinakaharap po nating laban sa buhay. Any kinds of battle in our lives, yung lakas natin ang ating ginagamit. Yung diskarte po natin ang ating ginagamit. At kapag naging failure yung ating diskarte, yung ating lakas sa pagharap ng laban, doon po pumapasok yung discouragement at yung fear. Kaya yung po ginagamit ni Satan, na lupaypay ka. Ayaw mo nang bumangon, ayaw mo nang lumaban, ayaw mo nang magpakatibay, ayaw mo nang magpaatag, nakalimutan mo na magtiwala, nakalimutan mo na yung pangako ng Panginoon. Nakalimutan mo na yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita sa bawat isang tunay na mananampalataya. Do not be afraid. The battle is not yours, but God's. Church, sa bawat laban ng buhay, hindi yan laban mo lang. Asahan mo, ipagkatiwala mo na ang bawat labang iyan sa buhay mo, ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo. Kaya nauupos yung lakas mo. Kaya nadi-discourage ka. Kaya nararatel ka. Sapagkat ikaw ang lumalabang personal, pisikal, mental, emosyonal sa bawat hamon at laban ng buhay mo. Nakakalimutan mo ang pangako ng Diyos. Kaya ito po yung advantage sa bawat isang taong malalim. Malalim ang pananampalataya. Ito po ang advantage sa bawat isang mananampalataya na patuloy po talagang inilalagay niya sa puso at isip niya ang salita ng Diyos. Na sa bawat pagkakataon na siya po'y humaharap sa laban, any kinds of battle in our lives, naaalala niya ang pangako ng Diyos from the Holy Scripture. Ano po ang sabi ng Diyos? In the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 15, sinabi niya, makinig kayo, Haring Josaphat. Gayon din kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh.
or ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag ninyong sirain ang inyong loob. Huwag kayong matakot dahil sa makapal na kaaway. Ito'y ipakikipaglaban niya para sa inyo. During that time, from the book of Chronicles, dumating sa point na si Haring Josaphat ay sinasaklot ng takot, pangamba, nervyos, sapagkat sila'y haharap sa isang napakalaking laban. At ang mga kalaban nila ay napakaraming sundalo. Kinakain siya ng takot, nangangatog siya sa takot. But praise God, merong isang lingkod ng Diyos na pinadala ang Diyos kay Haring Josaphat. At pinadaan sa isang lingkod ng Diyos ang mensahe ng Panginoon. Haring Josaphat, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mangamba. Huwag kayong matakot. Kahit gaano kalaki at gaano kalakas ang inyong mga kalaban. Sapagkat ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kayo ay Kanya ipakikipaglaban. Ang Diyos ang makikipaglaban para sa inyong mga kaaway. Kapatid, paano kang matatakot sa bawat yugto ng buhay mo kung ikaw man ay laging humaharap in different battle in your life, pero lagi mong pinangahawakan dahil meron kang Diyos na nakilala at pinaglilingkuran ng tapat. Ang Diyos na yan ang tutulong sa iyo at makikipaglaban para sa iyo. Na hindi mo kailangan ubusin ang lakas mo. Hindi mo kailangan ubusin ang iyong oras sa lahat ng bagay para masolve mo ang laban. Sapagkat meron Diyos sa pwedeng pagtiwalaan at asahan na siya ang makikipaglaban sa lahat ng laban na ating kinakaharap. Deuteronomy chapter 3 verse 22. Do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you. Kapatid, hindi mo kailangang matakot sa kanino pa man. Hindi mo kailangang mangamba sa anumang sitwasyon. Sapagkat ang Diyos ang may sabi. In the book of Deuteronomy chapter 3 verse 22, God Himself will fight for you. Ang Diyos ang nagsabi na ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo. Sa anumang sitwasyon, sa anumang laban na kinakaharap mo sa buhay. Kaya bakit ka susuko? Bakit ka mag-quit? Bakit ka titigil? Bakit ka hihinto? Kung merong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagsabi mula sa Kanyang salita na hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mangamba sapagkat ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo, para ka magtagumpay. Amen! Hallelujah! Praise God! Kaya kapatid, paano ka magkukuwi? Paano kang hihinto? Paano kang kakaliwa at kakanan sa landas at tinatahak mo? Magpatuloy ka kapatid ng buong kasabikan, ng buong init, buong alab, buong katapatan. Kahit napapagod ka na, kahit napapagal ka na, kahit parang wala ka nakikita na maganda, pero asahan mo, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Ang kailangan lang, hindi mo kailangan ma-discourage, hindi mo kailangan matakot, magpatuloy ka lang sumusunod ng tapat sa Panginoon. Ang Diyos ang may sabi, ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos. Next point, do not be afraid, I will help you. Ito na po yung last point mga kapatid. Huwag kang matatakot. Sabi ng Diyos, tutulungan kita. Ito po yung pinakamasarap na panghawakan na pangako ng Diyos.
Alam niyo po, ito po pangako ng Diyos ay daman-daman ko po in my personal experience. Sa mga panahon na ako po may mga problema, pangangailangan sa buhay, lagi po very tiny ang tulong ng Diyos. Lagi po very tiny. Sa haba po ng panahon na talagang ang dami ko pong pinagdaanan na talagang sitwasyon na hindi maganda sa buhay. Pero yung pangako ng Diyos na sinasabi niya, huwag kang matatakot. Tutulungan kita. Kapag nakita ng Diyos, kapatid, na kahit ano nangyayari sa buhay mo, kahit ano nagaganap sa buhay mo, kahit pinagkakaisahan ka pa, kahit sinisira ka, kahit pinagtatawanan ka, kahit walang nangyayari maganda sa buhay mo, pero ang maganda, nagpapatuloy kang sumunod sa Panginoon at nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Mararanasan mo in perfect time ang tulong ng Diyos na kanyang inilangan. Tandaan mo yung kapatid. Ang Diyos ay tapat sa bawat isang tapat na sumusunod sa Kanya. In the book of Isaiah chapter 41 verse 13, ako si Yahweh na inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Wow! Tandaan niyo po yung verse na yan. Huwag niyo po kakalimutan yung verse na yan. Iukit niyo na po yan sa inyong puso at isipan. Yung verse na yan. Isaiah 41 verse 13. Diyan po ay personal na nagpapakilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Ano sabi niya? Na siyang nagpapalakas sa inyo. Kaya po tayo nakakaras ng patuloy na kalakasan. Continuous strengthening in spiritual aspect in our lives dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya kung hindi tayo magiging always connected sa Diyos, isang araw mararanasan po natin yung panlulupaypay, yung pangihinawa. At kapag naranasan mo kapatid yung panlulupaypay, pangihinawa, dahil ikaw ay hindi lagi konektado sa Diyos, isang araw, ang lahat ng isip at gagawin at pupuntahan mo ay mga bagay na hindi na konektado sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Pero habang ikaw ay patuloy na kumukonekta, habang ikaw ay patuloy na ikinukonect mo ang isip, damdamin mo, buhay mo sa Diyos, titiyain ko sa iyo, dadalhin ka ng Lord sa mga lugar, sa mga landas, sa mga pasya ng buhay mo, patungo sa landas, sa kalooban ng Diyos. At kung saan yung ginagawa mong yan ang dulot niyan ay patuloy kang patatatagin, palalakasin, sapagkat yan ang pangako ng Diyos sa atin. Kung bakit ngayon tayo po ay narito ngayon sa lugar na ito, yan po isang pakitain na tayo po ay patuloy na nakakonekta sa Panginoon. Alam ng Diyos na may pinagdadaanan ka maaari. Alam ng Diyos na may pinagdadaanan kang hindi maganda. Alam ng Diyos na may mga pagsubok ka, may mga problema ka, may mga suliranin ka, may mga intindihin ka sa buhay. Pero ang maganda, pinanghahawakan mo ang Diyos ang tutulong at kasama mo. Kaya ka nagpapatuloy, na patuloy mo siyang pinararangalan, patuloy mo siyang pinapupurihan, patuloy mo siyang pinasasalamatan, patuloy mo siyang pinaglilingkuran. In turn back, kaya ang balik sa atin nun, may panibagong lakas tayo. Amen! Sapagkat patuloy tayo nagtitiwala sa kapangyarihan at pangako ng Diyos. Isaiah 40 verse 31 sabi ng Diyos, mapalad ang mga taong nagtitiwala sa akin, sapagkat ang lakas nila'y matutulan sa walang kapaguran at lakas
ng pakpak ng agila. Sila'y lilipad ng lilipad pero hindi mapapagal. Sila'y tatakbo ng tatakbo pero hindi mapapagod. Sapagkat ito ang dulot ng isang tao nagpapatuloy na nagtitiwala at sumusunod ng buong katapatan sa Panginoon. Laging mayroong lakas, may panibagong sigla, may panibagong lakas na patuloy na sumusunod ng tapat sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Kaya ito po yung advantage, mga kapatid, na meron tayong Diyos na hindi binibitawan. Meron tayong Diyos na hindi sinusukuan. Meron tayong Diyos na patuloy na pinagtitiwalaan, patuloy na inaasahan, patuloy na pinaglilingkuran. Sapagkat siya ang nangako. Huwag kayong matatakot. Tutulungan ko kayo. Ako ang inyong Diyos na siya nagpapalakas sa inyo. Gusto niyo po bang patuloy na maging malakas ang inyong spiritual life? Gusto niyo po ba? Patuloy lang kayong pumunit sa Diyos. Patuloy lang po mga dakong pupuntahan ninyo ay ang mga lugar na kung saan nandoon ang presensya ng Diyos. Kapag ang laging lugar na pinupuntahan natin ay nandoon ang presensya ng Diyos, hindi po pwedeng hindi ka maging malakas. Amen! Nang hihina ka man, nang lulupaypay ka man, the moment you experience the divine presence of God, you will be strength in your spiritual life ng inyong buhay. Amen! Praise God! Hallelujah! Kaya kung bakit ngayon tayo narito sa lugar na ito, ay believe, kapatid, pumasok ang nawalan ng pag-asa. Pumasok ang nalulupaypay. Pumasok ang naghihina. Pumasok ang may doubt sa lugar na ito kanina. Tinindi ako sa iyo. Lalabas ka mamaya na punong-puno ng kalakasan at pag-asa at pagpapala sapagkat naranasan mo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos sa lugar na ito. Yan po ang advantage, mga kapatid, na patuloy natin inaasap na maranasan ang kapangyarihan at divine presence ng Panginoon. Conclusion. Ito na po ang katapos, mga kapatid. Isaiah chapter 41 verse 10. The God said, o sabi ng Diyos, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Church, nangihina ka man, nangangamba ka man, nalulupay-pay ka man, nawawalan ka ng pag-asa. Pakiramdam mo parang walang tumutulong sa iyo. Pakiramdam mo lagi ka napapahamak. Kapatid, it is a perfect and right time na patuloy ka na magtiwala sa pangako at sinasabi ng Diyos. Everybody close your eyes and raise your hands. Kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sobra kang pinipigil at minamahal ng Lord. Patuloy ka niyang iingatan. Patuloy ka niyang palalakasin. Patuloy ka niyang tutulungan. Patuloy ka niyang sasamahan. Ang kailangan mo lang, kapatid, huwag kang
nagbabalik ng pagsamba sa Kanya ng paraan. Gamitin mo, kapatid, ang buhay mo, ang talents mo. Use your abilities, talents, and resources for the Lord. It's the right time and perfect time. You decide. Kapatid, napakabuti ng Diyos na nakilala mo. Napakabuti ng Diyos na sinasamba mo. Napakabuti ng Diyos na pinalalaman mo. Napakabuti ng Diyos na pinagpipikuran mo. Napakarami niyang pangako sa atin na talagang tutuparin niya. Ang kailangan ng kapatid, manatili tayo. Manatili tayo ng buong katapatan, buong kapakumbabaan na humahakbang with faith, with trust, with humble heart, with faithful obedience, and all the promises of God you will be experience. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Nakikita niyo po ang mga anak niyo na nakataas sa mga kamay sa oras nito. Naniniwala ko na ilang Diyos sa magpanan na meron kayong ginawa sa buhay ng bawat isa at patuloy pa kayong may gagawin, Panginoon. Oh, hallelujah. We praise you, Father God. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat. Maraming salamat na ilang Diyos sa magpanan. Oh, glory. Napakarami ko ng pinagdaan ng failure sa buhay mo. Nasaktan ka, napahiya ka, nadapa ka. But still, my beloved brothers and sisters, patuloy kang tumayo. Patuloy kang tumayo ng may tapang at may lakas. Na ang lakas at tapang may kukunin mo sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapatid,